1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Kumusta? Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat sa pag-tune in sa ating programa. Alam ko na ang tagal nating hindi nagkita, nagsama-sama, mahigit 1 buwan. Pero tayo po ay narito ngayon hapon para ipagpatuloy ang ating programang Ahensya de Konsensya. Siyempre, kami po ang inyong serbidor kada Huwebes del Tarde. The Social Security System is back on air. Hindi naman talaga kami nawala, as in absent po talaga, no? Nagkakaroon din po kami ng pailan-ilan na mga pakiramdaman, no? Nakikita niyo yung kaliwat kanan, gaano kami ka-busy. We have a few intermission here and there, interviews here and there, squeezing in a little activities here and there, no? So, tayo po ay nagpapasalamat. Balik programa po tayo. Inuna ko yun, baka makalimutan ko po kasi itong gusto kong i-greet po kayo ng happy new year. Marami tayong pag-uusapan. We will digest it later on about the key achievements ng SSS in year 2025. Pero syempre, tayo ngayon ay pinagpapatuloy natin yung weekly program. And at the same time, the daily program ng Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Para sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, yo desde servidor de Barkada na Prabanal II, ang Senior Communications Analyst ng Social Security System para po sa Mindanao West Division. Kung kayo po ay may mga katanungan, may mga question, may mga komento, meron po kayong gustong makita, marinig o iparating po sa amin, whether it is for the block time program per se or sa SSS mismo, huwag po kayong mahiya, huwag po kayong mag-alanganin. Padala nyo po yan sa aming official text line sa 0916-296-6625 o kaya naman sa 0998-844-1410. Pero kung gusto nyo naman sumali sa ating live streaming ngayon, meron pa tayong live chat na kung saan ay pwede po kayong magkomento, pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-greet, magpa-shoutout. Iwasan lang po natin maglagay ng mga personal na detalye, lalong-lalo na yung mga SS number at saka mga contact information. Tutulungan namin po kayo na hindi po kayo maging biktima sa mga scammer dahil alam nyo naman gaano kagaling itong mga mapanlinlang people who takes advantage of the innocence, the ignorance, no, or the weaknesses, no, of our members na alam nila may makukuhang benepisyo sa SSS pero hirap, no, dahil sa mga kakulangan sa pasilidad o kakayanan.
So iwasan po yung mga personal na mga impormasyon para hindi po magamit against you or take advantage of your account. Okay? Inanyahan din namin po kayo na i-like, i-follow ang ating official Facebook account sa My SSSPH o Philippine Social Security System. Ganon din po itong ating estasyon na may official Facebook account sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Okay? Ngayon, since ito po ang pinakaunang episode natin as an SSS program dito po sa Ahensya de Konsensya, we will look back to what transpired, actually accomplishment ng SSS in general, hindi locally muna. Dahil binigyan po kami ng isang mandato to announce these press releases which na-release namin nung nakaraang buwan. But for some reasons, valid reasons naman, hindi po talaga ako nakapag-programa dito. Diba? Doon Kuya Pons, wala talaga nung last year. Kung kailan pwede naman, nagha-holiday. Katulad, ngayong linggo, bukas holiday. Diba? Bigla-biglaan na masaya tayo, holiday. But in any case, uunahan natin muna bago natin ipag-usapan itong key achievements ng SSS 2025. Pasalamatan ko lahat ng mga kasamahan natin sa 1116 DXAS for their support, for their free airtime, for the longest year that the SSS Mindanao or Zamboanga branch has enjoyed, for the continuous tawag dyan yung not just support, kundi yung encouragement na magamit itong plataforma, hindi lang po para sa mga Kristiyano, even for those who are seeking the Lord or are still in the phase na kinakabahan pa sa mga commitment nila to follow Christ or not, mga ganyan, Kasi alam niyo naman, pag nag-uusap tayo dito, hindi lang about SSS, I squeeze in some information na malapit sa puso po natin, So, masaya ako sa pagkakataon na may ganon dito po sa stasyon na to, which I cannot freely practice pag meron ako ibang mga radio programs o kaya may mga interviews. So maraming salamat po sa men and women behind 1116 DXAS. And of course, sundan na rin natin lahat ng mga partners po natin, mga sumuporta sa SSS, hindi lang po dito locally sa Ciudad de Zamboanga, sino hasta Alitamen na probinsya del Sibugay, na Zamboanga del Sur y Zamboanga del Norte. Entrauya el mga barkada di ato na Samba Sulta. So sa mga igsuon nato diha sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga amigo nato na naa sa media, sa radyo, sa TV, sa newspaper, maraming salamat. Daghan salamat sa inyo ganon din po yung mga kasamahan din natin sa media sa Samba Sulta, particularly sa mga areas that are considered gida, geographically, yung displaced, yung kanilang mga areas, hindi madaling makalanghap, or makasagap ng impormasyon lokal ng mga benepisyo o programa ng gobyerno, We salute you, we thank you for the opportunity, even providing us your email addresses para kung meron, sabi nila, kung hindi man po ma-flash sa aming mga Facebook account, at least ma-announce daw sa kanilang on-air program itong mga press release natin. So nagpapasalamat din po tayo mga tayo manghud nato doon habasilan holoy ban tawi-tawi hapag tabok sin mga press releases sin SSS. So pamabang aong kamo mga free time, ma-announce niyo on air, mga radio program niyo, iban ang mga Facebook account, ma-share, iban ma-post isab, kakitaan sin mga tao, si mga members in SSS. So magsarang sukol ang mga taymanggod nato, mga media doon basilan holo iban tawi-tawi. Now, speaking of the Media Appreciation Day
Kasi doon pinasalamatan natin. 3 activities po ang ginawa natin dyan, no? Ito pinagmamalaki ko talaga, sabi ko, sa lahat ng mga divisions under SSS sa buong Pilipinas, yung lahat sila iisang media appreciation lang. Kaya nainggit sila. Sabi nila, ma'am, bakit yung boss namin, si Dr. Lainani, bakit yung Western Mindanao, malaki yung budget? Natanong din ako ni Dr. Lainani, sabi ko, ma'am, ako na ang pinakadugay na senior communications analyst or officer diya sa SSS, no? So natural, marami na tayong connection, unlike yung mga bagong promoted, bago lang nakuha yung item, they are still starting, no, yung kanilang relationship with media friends, allies, or sometimes yung mga nasa get to know stage pa lang sila. Tayo, hindi na tayo sa get to know. Doon na tayo sa marriage, pati pagkakaroon ng family, di ba? Mahaba-haba na yung na-invest natin. Kaya sabi ko, malaki ang budget natin dahil kailangan naman natin ibalik yung pasasalamat doon sa mga kaibigan natin sa media. Kaya 3 po, meron po tayong ginawa sa municipality ng Ipil. Meron din po tayong ginawa sa Pagadian City at dito sa Zamboanga City. Pero sige, sabihin na natin, wag na natin pag-usapan yun doon kasi mas mahalaga yung merong involvement si DXAS, di ba? So, pasalamatan ko rin yung official photographer na hindi ko naman kinontrata pero nandoon kasama natin sa media, si Jungjung Francisco, timing, talibale, di ba? Digital cam, di libre di aton ko na liya, documentation. So, we will also acknowledge the Facebook page Mindanao ni, no? Sa kanya yan, no? Siya yung nag-update, nagma-manage niyan. At nai-upload niya yung mga action photos, yung mga kaganapan doon sa media appreciation. To cut the long story short, everything went fine, no? Maraming salamat sa mga dumalo. May mga humabol. Pero kung makikita nyo po, bakit Sir Nap, yung mga nandiyan dyan, parang hindi man lahat sila. Kasi piling-pili. Piling-pili. Kasi mga kasama natin sa media, alam nyo, hindi naman, ay iba sa kanila, pupunta lang about sa police blatter, di ba? Ang iba doon sila sa mga government programs, ang iba sa kanila. So, kanya-kanya yan. So, itong napunta sa atin, yan sila ang madalas kumukuha ng mga stories about the social security system. Majority of them visits my office, as for some interview, guesting, those some of them meron tayong regular programming na kung saan parte rin po doon ng 1116 DXAS. So, we acknowledge our media allies. First and foremost, yung mga nagbigay po sa atin ng mga block time na 1 oras kada linggo may naibigay sa atin na libre, walang bayad na paraan na para tayo ay magbigay ng serbisyo publiko gamit ang mga mikropono. Ang 88.3 Peace Radio, ang 106.7 Marinos FM, and of course 1116 DXAS. At lahat sila po, yung mga individual naman na pumupunta sa akin, nag-i-interview o kung ano man, ay naparangalan po natin ng mga certificate of appreciation. At yung mga stasyon naman na nagbigay po din sa atin receives the same. Pero mas maganda yung kanilang frame, as in yung frame na yun, mahal talaga raw yun. Sabi nung boss ko kasi exclusive yun para sana sa mga SS employees na makakatanggap, pero hindi nag-materialize, but we were able to use that, no, for our for the stations who were very 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 supportive of us. At nagkaroon po tayo ng mga raffle, at sabi ko talaga, Lord, please, pera biro, totoo ito. Sabi ko, kung meron man talagang mananalo, sana manggaling dito sa stasyon na to, kasi sabi ko, ito yung napakatagal nang sinuportan si SSS. Tapos syempre mahirap naman maru bisto ka na to, di ba? Kaya hindi tayo dumudukot, iba ang dumudukot, iba ang buwabasa. At yun naman, di ba? By God's grace, by God's hand, nanalo lahat nung pumunta na guest natin mula sa DXAS.
At natutuwa ako doon dahil yung mga prayers nila have been answered. Siyempre, siguro, kailangan na nila maglagay dito ng smart TV. Pero biniro ko dito para dito atin sa station. Pero of course, masaya tayo na lahat nakatanggap. Kahit hindi nanalo sa raffle, may inuwi naman, di ba? May inuwi naman silang mga, ano tawag dyan, mga sako ng bigas. And lahat naman, meron pa talaga na 500 peso worth of grocery goods. 500 ba? Laman? Times 4, no? Times 4. Sabi nga nila, Sir Nap, ibang-iba. Ibang-iba. Bongga. Siyempre, first, yun ang pinaka-first na ginawa ko. Talagang, yung preparasyon na ito, ginawa ko since early August. Tama, August, nagsimula ng August, September, August, para naman hindi ako mahirapan pagdating ng December. And maraming salamat Panginoon dahil wala akong nakitang problema dahil lahat po nakatanggap. Ang nakakatawa lang na hindi naman siya problema during the raffle. Explain ko yun kasi doon ko na-realize. Kukwentuhin ko na lang para kukwentuhin ko din naman pagdating sa kanila. Ang nangyari, may dalawang pangalan na nabunot, magkaibang sequence. Kasi ang instruction ko doon sa table, pag may nag-attendance, tapos basahin nyo, pag wala dyan sa aking initial list, gawaan nyo ng raffle para lahat kasi pasok. Ano, ang sinan nga idea, no? Si Ma'am Marites, siya po netes Espartero. Por eso, Kel, dos bilog di su nombre, Kuya Pons. Dos bilog di su nombre. Kasi Marites, Italian, di su nombre, Marites Espartero. Naya-escribe na attendance, Tes Espartero. So, yung miracle di aton mga uban, otros si Tes Este. O, asik ko nila. So, chenyaledaan rapol, sa stab, yasi pa uno. Okay. Amikal Kwan, ya pwede kal ma-realize. Kabar chene pa. Akil tamin di aton manager na 106.7 na Marino, si Reynaldine Dahay. Chene como katukayo. Akil si Ray Solis de XFM, nombre kat di suyo Raymer Dangay. Daw ang sinal nombre di suyo. So, sila tamin alya, otros kay Ray Solis tamin alya po na di suyo attendance. So, kaya naging double. Siyempre, the higher ang chance of winning. Kaya, maganda doon kasi naintindihan yan, no, ng mga talya. Kay fair naman tayo bumubunot. So, may mga human error. Pero ako'y natutuwa lang din. Siyempre, sports lang. At sinabi natin yung mananalo sa TV ay pangatlong bunot. Triste kat si Algie Roa. Siya sa kanisa nombre. Triste. Then, and of course, ito na, kung mapapanood nyo po, yan, si Kuya Robin, ang nakakuha ng ating final boss. Tuwang-tuwa talaga. Ako talaga tuwang-tuwa. Hindi ko lang pinapakita mo sabihin bias. Hindi naman. Talaga syempre mahal ko naman talaga mga kasama natin sa DXAS. At was really praying because yun na nga, uulit-ulitin ko. They've been there since the time I started. Panahon pa ni Pastor Jonathan Galindo. Tapos nandito pa si our dear friend who passed away, no, si Sir Bong Buwe, yung mga ganyan, no. So marami akong pinagdaanan, no, dito, like good times, good memories. So yun, so pasalamatan lahat ng mga opisyal na nandyan, si Ma'am Shannon. So yun na, masayang-masaya ako dahil successful itong event na ito. And we'll keep on praying. Si pwede ka tukal buska Kuya Pons, di ba? Ako na tukal chinikal previous months, sablayo. Asigura ka tiyo, bonito kat si Ara, di ba? Pwede yung i-review yung kung saan at least nag-materialize, no? At hindi maging successful kung di sa ating Panginoon. Bigyan tayong wisdom. And yung mga kasamahan natin sa media sa Pagadian at Ipil nakatanggap din. Tapos may binigyan din tayo, pinadalhan din po tayo sa Dipolog na kahit hindi po sila nag-conduct ng media appreciation dahil sila ay nakatulong din sa pag-disseminate ng information about SSS programs and benefits, ay nabigyan din natin ng Kapaskuhan. At doon ko na-realize na marami pa na pwede nating mabigyan, no? Pero yung the preparation was just enough for the initial list I have. But this year,
Kine-claim ko na this year, ha? Damihan din natin uli yung papremyo at mas pabonggahin natin. Asi kita mas pesaw. Sako de semento kita dali. Ha? Joke na lang yun. Okay. So anyway, ayan. So maraming salamat sa lahat ng kasama natin sa media. Special mention na rin kay June Francisco kasi syempre wala akong magandang camera. Mahirap naman yutang kwento. Korepay para letra ta. Timing talyaleso talya todo. And now, hahatiin natin to kung hindi kinaya about what we have, ang tawag dyan, we have accomplished in 2025. Meron po kaming press release na inilabas. This was last December, but it was not, the days were not sufficient for me to have un ora para magkwento-kwento ki, no? Pero iyo tarin dia gracias ng mga ciudadanos sa Zamboanga, okay? Mga Binastares Conocidos todo. Si Tan Miriam naman Oste Ali, ben temprano pa kasi kay no, wala man medyo dia. Pero si Tan Siesta or takus-takus ta lang, okay kel taoy kita di aton na programa ki. Para sabi ustedes that one of the press releases has a title SSS Marks 2025 with pension reform and program upgrades, and we are looking forward to 2026 which is this year. Babasahin ko po ito na kung saan we will digest this na kung kaya kong i-explain in layman's term, we'll do that, but kung very generic na lang, we'll just go on. Sabi nga, go on and so forth. Okay? The SSS closes 2025 with implementation of the Emergency Loan Program. Isang programa po yan na i-discuss ko rin in the next couple of weeks, the Emergency Loan Program. Capping off achievements that strengthen social protection for millions of Filipinos, highlighted by successful implementation of the Pension Reform Program. Okay, akal 10% increase para ng mga retirees and disabled pensioner and 5% na mga death or survivor pensioners. Kabar loan program enhancement, akal di asi kami abaha el mga interest rates, no, etc. etc. Expanded membership coverage and significant strides in digital transformation. Yabla pa si SS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Montes Declaro. Sabi niya, this year, which is 2025, was a turning point for SSS from the directive of President Ferdinand Marcos Jr. and with the guidance from former Finance Secretary Ralph G. Recto and current Finance Secretary Frederick Digo, we delivered on our promise to provide better benefits and programs, faster services, and wider coverage of our members. These milestones reflect our unwavering commitment to social security protection for all Filipino workers and their beneficiaries. We have 10 key achievements this 2025. Hopefully, sufficient yung oras natin bago tayo mag-commercial break. Tapos na, pag-uusapan din natin yung mga bagay-bagay na pinaplano namin gawin ngayong taon. Okay? May mga narinig na rin po akong ilang mga plano, no? But hindi pa siya planchado kaya kuan lang muna, parang teaser na lang kung anong gagawin natin. Number 1, 2025 SSS Pension Reform Program featuring annual pension increase for all 3.8 million pensioners every September from 2025 to 2026. Kaya nasabi ko, 10% para sa retired and disability pensioners at 5% naman para sa mga survivor. So this year, yung pangalawang increase na po, 2026. And last na po ang sa 2027. Number 2, salary loan program enhanced with reduced interest rate to 8%. Yan. Dati po kasi 10% lang yan. Pero ngayon may 10% pa rin, pero may makakakuha ng 8% na interest rate basta maganda ang standing ng kanyang record. Okay? Number 3, calamity loan program enhanced with reduced interest rates to 7% from 10%. Okay? At ito ay meron na rin po kaming tinatawag na faster activation. So tulad nung sa salary loan, binabaan din natin. Tapos ito mas mababa pa. From 10%, hindi lang naging 8%, kundi naging 7% pa.
At yung binabanggit natin na faster activation, dahil nga yung mga calamity loan, idinadaan pa yan dati sa ating mga commissioner. Pero ngayon, through the branch level, pwede nang i-activate yan, no? Within a week's time, no? Number 4, kung medyo mabilis ako, okay lang yan. Pwede naman kasing basahin ito dito po sa ating official Facebook account, sa ating official website. Okay naman sa mga media partners natin na nag-share ng ating post. Okay? So, chene kita, di aton suki, di aton palangga, di aton top fan, ma'am, Madam Mife. Buenas tardes, Sir Nob. Buenas tardes también contigo, ma'am. Happy New Year. Tapasa ba si Aki, si Madam? Tapasa liki? Dali kita regalo. Baka blili. Yung kali, Sir Nob, naman yung narapol. Ha? Mag-iiwan ako ng siguro, sabihin na lang, basta may maiiwan ako something for you. Tauhiman to, no? Kabarman endorse lang kita. Just look for it. Pero ano siya sila? So, mang contact lang no si Takiakel, no? Para meron naman at least merong matanggap kahit yung ating mga viewers, di ba? Although meron naman tayong mga listeners pero siguro mahiyain pa sila or they opted to watch the replay, di ba? May mga ganyan naman, no? Because of their busyness, no? Hindi conflict of schedule. Pero syempre, Madam, Chene ko sa para dali contigo. Ojalá agusta to. Simple token. Okay? Yes. Ayan. Ganun tayo dito. Dapat very generous. Kasi bumabalik yan eh. Bumabalik yan generosity. Tapos, number 4, pension loan program for SSS retirees and surviving pensioner. Dati po kasi mga retiree pensioners lang ang pwede mag-pension loan. Ngayon, kasama na rin po ang mga surviving spouse pensioner. Maximum loanable amount sa mga retirees 300,000. Tapos sa mga survivor naman is 150,000 pesos. Okay? Panglima. Ito, marami talaga itong natuwa dito. Ang iba naman, naging curious. Ang iba naman, nainis pa dahil marami daw proseso. Pero, you look at it at bright side. At least meron na. SSS has issued My SSS card with 2-in-1 functionality. This is a valid SSID and automatic enrollment as a disbursement account. So far, meron na po tayong 10,000 cards na natanggap na ng mga S-members at meron na po tayong 100,000 disbursement accounts enrolled. Okay? Number 6. Yun, natauwi katli-katli. Simula, tauwi ha. Wow, thank you and Happy New Year. And stop dating sa ES. Pabenom yung feeling, sir. Next time yan lang. Sige. Basta, iiwan natin dito. So anytime you're okay or keretu man lang man pick up. Basta man inform lang, Aki, El Station. At pang-anim nga, sabi ko, yung emergency loan program, I announced that earlier. Now, I will discuss that. Ang maganda dito sa emergency program, 7% interest rate. Tapos, itong pinakamaganda, 6 months, hindi anay to paga dito yung debe. Moratorium yung tawag natin dyan. Ha? Ang iba naman, gusto, okay kila. Ang iba naman, daw tarda pakat grand, tarda pakat yung debe. So, depende on how you look at it. Half full ba or half empty? Basta importante dyan, there's another option. Yung emergency loan program po natin. 7, the contribution subsidy program. Provider program rolled out led by Double Dragon Corporation paying 18.2 million pesos to fully subsidize SS contribution for 2,000 informal sector self-employed workers in Iloilo and Rojas City for 12 months. Tumulong po itong ating mga partners, bigyan ng additional contribution yung ating mga kinapos, hindi pinalad o talagang nangangailangan ng SSS contribution ng mga self-employed workers ng Iloilo at Rojas. 12 months, sagot na ni Double Dragon Corporation. Number 8, accredited 25 cooperatives as coverage and collection partners to facilitate registration, contribution collection, benefit, and loan application for more than 200,000 members of cooperatives. Ang ginagawa natin dito dahil nga ang SSS medyo limited naman, 'di ba? Alam niyo naman, like sa mga malalayong lugar na magkakalayo na yung mga SSS branches. So, meron tayong natatap, may napapartners po tayo ng mga cooperative that can handle the functions so that
their members can avail of those services. Hindi na kailangan bumisita, bumiyahe pa sa mga iba't ibang sangay ng SSS. At the same time, this will also invite membership sa kanilang cooperative, no? Kasi nga may privilege, no? Aside from that membership, ay mga kinikita sila o ano man, doon mismo ang SSS, hindi sila anda para paga o man-process, yun na po nakaka-assist na yung kanilang cooperative. Number 9, we have also partnered, ito madalas na ginagawa, partnered with various government entities for social security coverage, mga job order and contract of services workers who are not covered by GSIS. Ito pa yung tatawag natin Kaltas Collect Program, no? Wala silang SSS, walang GSIS, pero pwedeng i-cover under self-employed, doon nabibigyan sila. Basta nagkakaroon po ng MOA signing between SSS and their office. And finally, the implementation of the Run After Contribution Evaders Program nationwide. Walang inaatrasan ng SSS basta nagkakamali o yung mga pangangailangan ng mga employers binibisita na natin. Sinasilbihan po natin ng mga show cause orders para naman matulungan sila / at ang kanilang mga empleyado. Kasi at the end of the day, yung kanilang mga delinquencies, if it gets translated into contribution, will always benefit their employees. Okay? So yan yung mga 10 key achievements ng SSS in 2025. Okay? Anyway, pagbalik natin, pag-uusapan natin yung what are we going to look forward this year. Kaya pagpapatuloy natin ang ating usap-usapan, makatapos lang ng ilang paalala. Magandang balita para sa mga retirement pensioners. Maaari nang mag-apply ng SSS Pension Loan anytime, anywhere dahil online na. Up to 200,000 pesos ang pwedeng mahiram na siguradong safe, legit at no hidden charges. Cover din ito ng Credit Life Insurance, so no need to worry dahil sigurado ang benepisyo para sa mga maiiwan. Kaya't kapag may short-term financial needs, mag-apply na ng SSS Pension Loan. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo? Tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media accounts. Sigurado ang bukas mo. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang na pigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama niyo pa rin ang Social Security System o ang SSS. Ako pa rin ang iyong lingkod, sa servidor, Barkadang Naprabanal II. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Alam niyo ba na ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. So bago tayo nag-break, pinag-usapan po natin yung ating mga media appreciation events sa 3 mga lugar, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur. So tayo ay masaya, those were very successful. Pinag-usapan din po natin yung mga achievements ng SSS sa 2025. Pagpapatuloy din natin ngayong hapon kung ano yung mga plano ng SSS. Kaya kung kayo po ay merong mga social media accounts, you can also check. Hindi lang po yung mga press releases din namin, kundi pati yung mga post, yung mga content na kung saan hindi naman namin ginawa siyang press release. But these are updates, these are art cards, these are announcement. For example, although hindi naman tayo ganun ka-affected, may mga opisina kami na nagsara pero nagbukas or ibig sabihin nilipat natin yan. So, nakamarka yan dyan, nakalagay. Kung may mga pasok ba, sarado bang opisina, o ano pa man na mga anunsyo, usually, kung ganun namang kaikli, pinopost na lang yan sa social media ng SSS. At isa naman sa mga naipost din natin dyan, part ng ating press release ay yung mga announcement ni SSS PCO Robert Joseph Montes de Claro noong January 5, opening po ng ating opisina. Kasi ang haba noon, di ba? Largo kat kal bakasyon. No? Ya ulbida ka ang mga password. Ha? Mag-login, nakalimutan na yung mga password. El makarisa sa liya ulbida hasta el uniform, si Kosa usa. O ay, ganun ang epekto pag mahaba ang bakasyon natin. Okay? So continue kita, no? But before that, basahin natin itong convo natin with Ma'am Mife, no? Genevieve Sernap na radyo yo tauhi kay Ara yakaba kortael mga internet aki kay umaling daw mira mabuling ibaho el mga alambre ara noy kami internet de talang Genevieve sir okay amo lang tamen seno na di aton syudad o hala ay actually sino mas sila mga kontrata, no? Isi mga kable. Once siguro yan, deactivate yan. Debe takita ya, si Ken man elsea pone. Hindi kel pone. Nanay, may por sel mga poste, kuba ya sila. May pesaw gayot. No, kaya pons, pesaw ya. Por eso, chinibes namin, el gobyerno, regla con ese. Pero para kumigo, el mga telcos también, o si Ken masetan installa, no? Once siya per day, el customer ali, kaya sabi, kanya, or may kurta gayot, may manera, siguro tan tipid ka sila, ay pwede pa si asiyawat, kasi connecta na kita connect na otro. Pero yun na nga, hindi mo kasi alam kung gaano katagal dyan. Tapos, nagiging dagdag na sa spaghetti. No? Pero otro ali, kaya lang gayat, kumpra Starlink. Starlink. Pwede pa karga-karga, no? Starlink. Pero karo na concern up. Kaibigan natin si Elon Musk. Kaibigan natin. Joke lang yun. Magalit kalmin. No? Anyway, sige lang. Para kumigot también, no? Chenebes, bonito kasi uwi radyo. Kung kayo ay nakabisita doon sa opisina ko sa City Mall, maniwalat sa hindi, meron akong radyo. Hindi tao sa cellphone radio. As in radio gayot. Digital kal takay, hindi man kal analog kay yakumpra gatyo kel pesaw kal na bolt sa personal kong binili yun to be a tool, no? Job aid. Naikil man ako kumpra ko nila opisina kay largo pa ang proseso del mga procurement. I bought that because I'll be using that. Dati kasi plano ko sa phone lang. Pero nagtataka ko, ito pasagutin natin yung mga tech natin. Bakit ang mga phone kaya lang mag FM? AM hindi. Check nyo, hindi kaya mag-AM unless yung AM nyo is gagawing app nakakonect sa internet. Pero akal local kon lang yung app na kanya, 'di ba? Chene FM lang, no? Kaya lima pick up FM without internet connection.
Pero yung AM wala, hindi ko rin alam kung bakit. Kaya sabi ko, hindi ko rin magamit ang phone para makinig ng radio. So bibili talaga ako nung El Brande, ablay lang El Brande, kaya tamira mga jakal rectes bakel, doon El Brande ang sina. Ang ganda nun, no? Bibili rin ako uli kung nasira na. Pero sa ngayon, hanggang sa ngayon, buhay, maayos pa. Basta inaalagaan naman natin. Tardakel, before pandemic, yakumprayo, 2020. 2019 ang pandemic, 2020 sumabog. During that time, until now, maayos pa naman. No? Anyway, during working hours ko naman ginagamit ko. Kaya may ibang ibang dating yan. Tama yan si ma'am, no? Yung tauyo ito na radyo. Siyempre sa de noche during that time pandemic, tan radyo yo, no? Kasi parang na-miss ko kasi tabis na lang daton edad. Laking radyo din kasi kami. Laking radyo kami. Nag-aadlib-adlib lang ako kasi patapos na rin itong ating topic, no? Anyway, bibilisan natin ang pagbasa nito, no? Yung anong na-post namin sa social media and what is included sa press releases, ganon din. Facing 2026 with pride and purpose. On the first working day of the year, during the flag raising ceremony at the SSS head office, President and CEO Robert Joseph Montes de Claro spoke on behalf of Finance Secretary Frederick Digo and greeted all SSS employees with a Happy New Year. PCO De Claro expressed his gratitude and congratulations to the entire SSS workforce for their outstanding performance in 2025. He honored retirees and remembered colleagues who passed away, emphasizing the value of their contributions to the institution. Okay, isa-isay natin. De Claro shared encouraging preliminary figures for 2025. Tatlo, balance sheet growth up to 30%, reaching about 1.3 trillion pesos. Kumita kami. Yung income dito is 130 billion pesos. Established net income. And the fund life of the SSS remains steady at 25 years. Nuay abaha. Okay? Mas maganda yan, 25 years and up para talagang sabihin na masusustain natin, no? Yung pondo at yung income at saka yung outcome or outgo ng mga true benefits and mga operational expenses. Sabi niya, last year, we also improved the benefits of our pensioners under the pension reform program, which I mentioned earlier, and reduced interest rates for our loan products. He noted, looking ahead, De Claro outlined SSS priorities in 2026. Makinig, ito yung mga priority natin dito. Deliver better services to members including paperless initiative. Okay? While nandiyan na tayo, I think talagang siguro kung bawasan at mas bawasan pa ang paggamit ng mga document through photocopies, through whatever form in paper, babawasan yan. Yan ang gusto ng presidente. Number 2, enhance workforce effectivity and efficiency. So sa amin yan, siguro may training ba o ano. Tapos ito, pangatlo, kere man gatyo anon siya, pero baka may magsisi, baka mag-apply sa amin si Kuya Pons. Sabi kasi dito, we will be hiring approximately 1,800 new personnel. Baka may mag-message na si Sir Nap, kwando si? Basta qualified. Ang punto namin dito is we will augment our existing forces, manpower, so that we can properly serve our members. And fourth, lastly, intensify the collection drive supported by IT enhancement. Yung collection natin, kailangan, napaka-importante yan dahil dyan tayo kumukuha ng panggastos ng SSS sa kanilang operational expenses at saka mga pampasweldo at pang-benepisyo ng mga miyembro natin. Sabi man ni PCO, 2026 will be a very busy year for us. He also read an excerpt from the New Year message of President Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi doon, quote and quote, I therefore call on every Filipino to embrace the year with discipline, confidence, and a shared commitment to our nation's progress. For SSS, progress in 2026 will mean the second round of the pension increase, binanggit ko yan, continued implementation of the emergency loan program, we will be discussing that, at ito yung isa pa, bagong-bago,
rollout of the microloan program. Okay, itong microloan program last December 17, naaprubahan po ito ng Social Security Commission. Yung guidelines naman ito ay aantayin natin ito. Okay? Declaro highlighted deeper collaboration with other social protection agencies such as Pag-ibig and PhilHealth. We agreed that in 2026 we would work more closely together through digitalization. We aim to serve our members better. Yan, maganda yan. Kasi tayo meron na tayong collaboration with the PSA, whether it is through our records or through the IDs, etc. No? Ngayon, Pag-ibig and PhilHealth. Although, dati meron naman doon gamit ang ating kasambahay system. No? Finally, SSS will continue to support the capital markets, initiate overseas investments, pursue land banking opportunities, and expand services of OFW, including opening foreign offices in Madrid and San Francisco. Confirm ko lang kung yung dalawa lang ba. Kasi last time nabasa ko, meron pang Macau. Okay? And we are looking to establish 10 new branches locally. Finally, speaking on behalf of the Social Security Commission, Declaro assured that good governance will remain a top priority for SSS. He concluded by saying, let's face 2026 with pride, heads held high, and smiles on our faces. Together, let's make this year another successful and memorable one for SSS. O, ayan, ha? Klarong-klaro. Uy, Chene Aki, mystery texter. Tang comment. Sir Nap, si Pakilaya Manabil, el SSS sick leave benefit. Kosa-kosal requirements. Thanks. Ketal man to, Kemeng. Ganito po yan, para sa lahat. Dalawang paraan po ang pagpa-file ng sickness benefit. Una, ay kung kayo po ay employed, trabaho po lahat yan ng employer. Okay, pag employed. Pag hindi employed, personal nyong gagawin. Kailangan lahat po ay registered online sa www.ss.gov.ph. Ibig sabihin, Chene, my.ss portal account. Okay? Now, para sa sitwasyon ni Kuya Ming, dapat may makukuha po kayong medical certificate. Meron pong form ang SSS niyan. You can download it at fill upan po ito ninyo, lalo-lalo yung SS number at saka yung name. Pero doon sa lower portion, in the middle and lower portion, your physician. Kailangan fill upan po ng physician yan. Yun po ay paraan ng SSS na masiguro na talagang dumaan po kayo sa isang check-up, talagang nagkasakit po kayo. Hindi, Kel, kwento-kwento lang, no? I'm not saying kwento lang, kaya nga, para sa lahat ka, sabi ko, gano'n, no? So, medical certificate is the number one priority. Now, depende sa illness po ninyo, mag-a-attach po kayo ng proof of that. For example, x-ray. Hindi nyo i-attach yung x-ray result. I-attach nyo yung reading, yung anong findings. Okay? At ganun pa sa ibang mga record. Basta may ma-i-attach po kayo na proof of that illness. Yung doktor nyo naman na magpo-provide yan. And you submit this to your employer. Dahil during that time na si employer ay na-inform nyo na nagkasakit po kayo, hindi kayo makaka-report kasi si doktor sabi, oy, Kuya Meng, kaya doktor, mas hoben pa man kel. Kuya Meng, Kuya Meng, magpahinga ka ng 2 weeks. Example lang So sasabihin mo ngayon sa employer, Ate Dang, ibig sabihin mas matanda si Ate Dang ngayon. Ganyan. Example lang naman, di ba? Sabi ni doktor, 2 weeks daw ako magpapahinga. So ngayon, yung employer, online, maglalagin sila, magsasabit ng sickness notification gamit yung initial na information. I-attach yun, isasubmit sa SSS at aantayin po natin si SSS na mag-assess, i-evaluate, either i-reject siya for some reasons or i-approve siya. Usually, pag ina-approve, sinasabi, okay ang 2 weeks. Ay, hindi okay ang 2 weeks. 7 days lang. Once na-aprubahan na yan, pwede nyo namang bayaran yung member natin na nagkasakit depende sa kanyang daily allowance. Mako-compute naman yan. Makikita yan online. Okay?
So, pag sinabi doon, kunyari, example si Kuya Meng, 500 a day siya. Tapos, ang in-approve ni SSS is 10 days. 10 days kang magpahinga. So, 10 days times 500 pesos. Actually, 90% lang siya. But, patukat lang daw story short, sabihin na natin 500 yung daily niya. Makakakuha siya ng 5,000 from the employer. So, i-advance ni employer yan. So, papasok ngayon si SM, si Pastor Eman, kasi marami man siyang pera, no? Oy, ako na muna mag-advance niyan. O, Meng, 5,000. Eto tamen arak Kuya Meng, si RCB2, hindi ito kumpra ko na siya halo-halo. El cosa to ase, anda to online, you click there, you certify that you receive the benefit. Okay? I-receive mo, oy, SSS, natanggap ko na, binigyan na po ako ng aking approved sickness benefit. I-click ko certify online. So that the system will send an information, informing the employer na okay na ang SSS mag-reimburse sa employer. So ngayon si SSS will process yung reimbursement na 5,000 ilalagay sa account ngayon ni employer. So si employer dapat may disbursement account. Ang pinagkaiba niyan pag mga self-employed voluntary members is that walang gagawin na trabaho si employer dahil wala kang employer. So lahat trabaho mo. You scan the document, you go online, you register, you enroll your disbursement account, you submit all the scanned documents. Tapos antayin niyo po yung resulta nun. Pero ang mahalaga dyan yung medical certificate kasi isang form lang po ang gagamitin natin para uniform lahat, no? So pag may binigay si physician, si doktor na medical certificate na mula sa kanyang clinic, hindi po tatanggapin ni SS nyon. Pa-fill upan nyo lang po siya ng bago. Anyway, alam naman nila yan. Kasi dumaan na, marami nang dumaan sa kanila. Kasi sabihin nyo po, yun po yung official na gagamitin na form ng SSS. Okay? So, yan. Malapit na yung matapos. Ang huling paalala na lang natin is for all our members, whether nakatanggap man ng mga benefits o hindi pa, all our claimants, beneficiaries, whether nakapag-file na o hindi pa, and all our future members to be very, very careful sa mga kumakalat na mga links, text, messages, etc. na too good to be true, but where in fact are all in present tense fake, scam. Bago lang siguro mga 3 days ago, 4 days ago, akal ta receive GCash. Gagamitin ko ng term para mas ma-picture out niyo, di ba? Through message. Pwede ba to receive sa sina? Na message lang na pa to receive. Mga hindi lang man forward kay dili ka baka pwede mang click. Wag niyong i-click, no? Yung mga sinasabi na maligayang Pasko mula sa SSS, makakatanggap kayo ng 2,000 pesos, bla 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 bla. Lately meron na si GCash naman daw, pero actually hindi mula sa kanila. Ginagamit lang itong ating mga opisina, yung mga pangalan natin. So, bottom line, it's very easy to detect kung ito ay fraud or legit. Kung nanggaling ito sa legit source, di legit yan. Legit, ibig sabihin, official source like SSS, website. Kung sa Globe, talagang makikita nyo yung website nila. Pero pag panay mga links lang yan dyan, tapos kaduda-duda yung mga web addresses o kung ano man yung mga nakasulat dyan, hindi maintindihan kung saan yung source, wag nyo nang i-click. Please, wag nyo i-click, wag nyo i-forward. Kung may option sa messenger na i-delete nyo, di ba, long press, then click delete, kung pwede. Tapos, kung may nag-message sa inyo niyan, sabihin nyo, pabor na may ito si man forward. Kay scam yan. Kay, yan. They will get your data and will soon use that against you. Okay, mga scam. So, hindi lang may nagpapadala ng mga text messages, mga email, meron ding tumatawag. Okay, kaya isa sa mga announcement, pwede man-max lang kita, Kuya Fon, sa Kalbabala, yung panawagan natin na huwag magpaloko sa mga gustong magnakaw ng SSS info nyo. Kasi once you click that, once you submit an email or whatever,
makukuha nila, may paraan yung kanilang script to get this information. Okay? So, meron tayong tinatawag na mga phishing, meron mga vishing, no? Mga video call na ngayon, may mga audio call, no? Merong mga group chat. Kaya ingat po kayo, sabi ko nga kanina, 'di ba? Kung pa magbe-message man kayo, magchat-chat kayo, wag yung mga personal information because they can be used against you. Iniingatan po natin ang ating datos, no? Kami rin po inside the SSS, we are very strict with enforcing the data privacy law kasi nga mahirap na may mag-leak, magamit, tapos ang kawawa naman ay kayo po yung mga miyembro natin. Okay, phishing, tapos next, mga clickbait. Yan na, isa na yun sa mga nabanggit ko, yung mga clickbait ko sa LCNX is phishing, no? Iwasan na lang po talaga natin na pumunta ng mga groups, mga fake pages. Basta ang sabi ko nga, i-type nyo my SSSPH, ang lalabas dyan ay legit na mga sources ng SSS sa social media. Lahat na, mapa Facebook, mapa Twitter, mapa Instagram, dahil meron tayong mga verified sign. Okay, yung verified sign, yung bilog, whether it's a blue check mark or gray check mark. Okay? So, yun po yung mga valid. Okay? Tapos, kung may matanggap kayo, pwedeng i-report sa amin o i-forward nyo sa NBI, sa PNP, para kung may magawa sila, masimulan na agad, no? Matrace. Okay? So, dyan po nagtatapos. Almost on time tayo based doon sa ating program Q sheet. Bihira lang mangyari yan. 2025 si BB. Bira, 20 pala. Late pala ako ng 6 minutes. But anyway, pasalamatan ko muli ang ating mga magigiting na kasamahan dito sa 1116 DXAS, lalo-lalo sa Solitary Superman, Kuya Fons, na nandito nag-super tech po sa atin. Kay Ate Dang na pumasok dito para mangumusta at i-greet tayo dahil siguro nakita na yung eye bags natin. May baby po tayo na hindi pa nagpapatulog kay Papa at kay Mama. So maraming salamat Panginoon na nabigyan po kami ng isang bagong member of the family. So hello Mami, Mami Roda. Ngayon siguro nagpapasuso kasi mahalaga para sa baby yan. Okay? Practice natin yung breastfeeding para makuha lahat ng ating baby, ng ating mga sanggol, yung mga nutrients na dapat para sa kanya. That is how God, that is how nature works. Okay? Kuya Meng, gracias también, partisipasyon. Kay Pastor Emma, maraming salamat sa opportunity bigay po sa amin. At kay Ma'am, lahat na, kay Ma'am Sara, kay Boss Robin, kay Boss Cledge. Lahat na po kayo dito. Thank you very much. Abangan nyo po ang susunod na programa, yung ating Doctors Online, at magkarinigan po tayo sa mga programa dito sa Ahensya de Konsensya, lalong-lalo na tuwing 1:30 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, dahil panahon yan na kung saan makakakuha kayo ng mga impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang Ahensya de Konsensya kasama nyo sa pagtatagoy ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako ay nagpapaalam, barkadang naprabanal, always saying, always reminding na huwag niyo pong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye. God bless. See you. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. 1116 DXAS.